Magandang gabi po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, lahat po ng ating mga sumusubaybay sa atin pong pag-aaral po ng mga salita ng Diyos. Binabati ko po kayo ng isang mapagpalang gabi. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, Marso 17. Ang pamagat po ng ating aralin ay ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon. Okay, so bago po tayo magpatuloy ay sandali po muna tayo na manalangin. Mapagmahal po namin Diyos na mapangyarihan po kayo sa lahat. Salamat po ng marami sa buong maghapon na muli ay iningatan mo po kami at pinagpala. Inalayo sa anumang uri ng disgrasya at kapahamakan. Ngayon, Panginoon, ay muli po namin inaanyayahan ang Banal na Espiritu na kami gabayan sa aming pag-aaral, na maunawaan po namin ang mga manararapat po namin maunawaan, at tulungan po kami ng mga katotohanan ito na aming mapag-aaralan ay maisakabuhayan po namin at maging epektibo po kami na iyong lingkod. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas sa Jesucristo. Amen. Okay, sa mga kabubukas lang ng kanilang internet at sa mga ngayon lang sumubaybay, ay nais ko lang po ipakilala muna ang aking sarili. Ako po ay si Brother Ariel Dioson. Isa po akong layman or lay preacher. Okay, so isa po akong mangaral po ng Seventh-day Adventist Church na nagsisikap na gamitin para sa organisadong pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ito pong ating pong tinatawag na Adult Sabbath School Bible Study Guide. Kung akong tawagin po ng mga Seventh-day Adventist ay leksyon po ito sa paaralang Sabado. Okay, so ito po ay instrumento po na ginagamit po natin para mas mapadali ang ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Isang sistematikong pag-aaral po. Kumbaga sa ang salita ng Diyos ay isang tubig na malawak po. Ito po ay parang tabo po siya na ginagamit po natin instrumento para sumalok po ng mga salita ng Diyos. Okay? So para po tayo ay mas manamnam po natin at mas higit na lalong maintindihan po natin ang kanyang mga salita. Okay? Siya nga pala ay muli gusto ko rin pong ipaalala na ito po ay libre po namin na ibibigay sa mga interesado po na gusto pong mag-aral po ng salita ng Diyos. Ito pong Adult Bible Study Guide. Pero kung sa mga kabataan ay meron po din tayong kahalintulad din ito na young adult po, at pwede po kayong makipag-ugnayan naman sa kabataan po ng Seventh-day Adventist Church, at mayroon po silang sarili na ganito din pareho ding topic na ginagamit naman ng mga young adults. Okay? Tayo po ay tutuloy na. Ang susing talata po natin ngayon ay nasa Isayas 61 at ang talata ay 1. Okay, so ito pong Biblia ay atin pong babasahin. Ang sulat po ni Prophet Isaiah sa Kapitulo 61 at ang talata ay 1. Ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin, sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, at buksan ang bilangguan sa mga bilanggo. Okay. Kung ikaw ay regular na nag-aaral po ng banal na kasulatan, marahil ay isipin mo ay parang mayroon itong kalahintulad. Itong nabasa po natin na talata dito po sa Isaiah 61 ay parang may katulad po ito na mababasa sa Bagong Tipan. Okay. So, diretsohin na po natin mga kaibigan. Ito pong verse 1 po ng Isaiah chapter 61, isa rin pong mababasa po natin doon pa sa Lucas po, sa sulat ni Lucas sa Kapitulo 4, 16 hanggang 22. Ito po yung hula po na ang tinutukoy po dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Siya po dito ang sinasabi na ang Espiritu ng Diyos ay suma sa akin. Ito po ay patungkol kay Jesus. So, basahin po natin sa Lucas 4:16 at hanggang 22. Okay, so ganito po ang binabanggit. Dumating siya sa Nazaret na kanyang nilakhan. Siya'y pumasok sa sinagoga ng araw ng Sabat tulad ng kanyang nakaugalian at tumindig siya
upang bumasa. Okay, so ugali po ito ni Jesus, no? Na pumapasok po siya tuwing araw ng Sabat. Okay. At ang sabi dito sa 17, at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias, binuksan niya ang aklat at tatagpuan ang dako na kung saan ay nasusulat, ang Espiritu ng Panginoon ay nasa akin sapagkat ako'y hinirang niya upang ipangaral ang magandang balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang ipahayag ang paglaya sa mga bihag at ang muling pagkakaroon ng paningin sa mga bulag upang palayain ang mga naaapi, upang ipahayag ang taon ng biyaya mula sa Panginoon. Isinara niya ang aklat, isinauli ito sa tagapaglingkod at naupo, at ang mga mata ng lahat ng nasa sinagoga ay nakatutok sa kanya. At siya'y nagsimulang magsabi sa kanila, ngayon naganap ang kasulatang ito sa inyong pandinig. Lahat ay nagsalita ng mabuti tungkol sa kanya at namangha sa mga mapagpalang salita na lumabas sa kanyang bibig. At sinabi nila, hindi ba ito ay anak ni Jose? Sa kanyang kabataan, kumbaga sa loob po ng simbahan ay siya po ay nagsalita. No? Binuksan niya po yung, kumbaga sa panahon natin ngayon, yung Bible, yung scroll, yung sa panahon po nila Jesus. Okay? At kanyang binasa. At kanya po itong sinabi na parang personalize yung kanyang pagbabasa, na parang sinasabi niya na ako yung sa aking salita ito. Kaya doon sa kanyang pananalita ay talagang humanga po yung mga tao sa kanya. Namangha po sila dahil napakahusay ng pananalita po ng ating Panginoong Hesus. Na ano pa dahil sa husay at ganda po ng kanyang pagkakadeliver po at pagkakabasa ng sulat po ni Propeta Isaias, nagtanungan po yung mga tao sa loob ng sinagoga. Sinagoga po ibig sabihin sa loob ng simbahan po ito ng mga Hudyo. Kaya ngayon sabi nila, di ba ito ay anak ni Jose? Yan po ang problema kung minsan kapag ikaw ay kilala po ng tao, kaya mahirap talaga na paniwalaan ng mga taong nakakilala. Kumbaga sa atin, kilala natin ito. Sino ba itong batang ito? Di ba ito ay anak ng karpentero? Di ba ito yung anak ni Jose? Di ba ito yung kapitbahay mo? Parang nag-usap-usap sila. Kilala ko ito Di ba? Okay. So, ito po mga minamahal na mga kapatid ay napakaganda po nitong ating pag-aaral dahil ito pong propesiyang ito sa Isaiah chapter 61 ay naganap po ito sa panahon po ni Jesus Christ at siya na mismo po ang nagpatotoo at nagsabi po sa kanyang sarili. At walang duda po na talagang siya po ang sinasabihan ito sapagkat ito naman po talaga ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Nung nagsimula po siya sa kanyang ministeryo, siya po ay nagpagaling ng mga may sakit. Siya po ay yung mga bulag, nakakita. Ang dami po nang natulungan po niya sa kanyang ministeryo. Kaya eksakto po yung hula ng Isaiah 61 na siya po talaga ang tinutukoy. At ito po ay may kaugnayan po sa tinatawag po na taunan. Kasi sa Lumang Tipan, sa Leviticus chapter 25 verse 10, ay mayroon po ditong, basahin po natin. Ito po ay yung tinatawag na taunan po ito. Yung after po, kasi ang sabi po dito sa atin, ihambing ang Levitico 25 at 10, kung saan inutusan ng Diyos ang mga Israelita para iproklama ang kalayaan sa banal na ika-50 taon. Ito yung 50 years. Every 50 years ay mayroon po silang sineselebrate. Ang tawag din nila dito ay isang banal din itong pagtitipon na parang itong katulad ng kasing banal ng araw ng Sabat din. Okay, every 50 years. At nagsisimula po ito sa pagtunog ng pakakak sa pagpapasimula naman ng araw ng pagtubos. Mula dito at sa 50 years. At mayroon doon po silang every 7 year, okay, ay meron din sila, tinatawag din ito na Sabat ng lupain, na kung saan ay pinagpapahinga din ang lupa. Hindi po sila nagtatanim po sa loob po ng isang taon, sa ika-7 taon po, ito po yung tinatawag din nila na Sabat ng lupain. At meron din po silang tinatawag na 50 years. Ito tinatawag na pagproklama po ng tinatawag na Jubileo o yung Jubilee. Jubilee po ang tawag po nila dito. Basahin po natin dito sa Levitico 25 at 10. Okay, so ganito po ang
sinasabi po ng banal na kasulatan. Chapter 35, verse 10. Okay, so ganito po. 25 verse 10. Ipangingili ninyo ang ika-50 taon. Ito yung Jubilee 50 years. At ipahayag ninyo ang kalayaan sa buong lupain sa lahat ng mga mamamayan, at ito'y magiging jubileo sa inyo, at ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling ari-arian, at ang bawat isa sa inyo ay babalik sa kanyang sariling sambahayan. Ito po ay batas po para sa mga Hudyo, para sa mga Israelita, na ito po ay ina-apply po nila sa kanilang kapanahunan po, mga minamahal na magulang at mga kaibigan, na pag dumarating po yung taon po ng jubileo, lahat po ng halimbawa po, mayroon pong nagsangla o di kaya nagbenta sa akin ng lupa, isa akong Hudyo, itong lupa na kanyang ibinenta sa akin dahil po sa kanyang kagipitan, dahil sa kahirapan ng buhay, after po ng 50 years ay isasaulit, ibabalik ko po itong lupa, at yung mga slaves or mga alipin ay babalik po sila sa kanilang sarili pamilya, magkakaroon po sila ng kalayaan. Ito po ay similar po ito dito po sa hula po ng propeta Isaias tungkol po sa ating Panginoong Kristo. Kaya lang mas hinigitan po ni Jesus po itong hulang ito, sapagkat hindi lamang isasauli, kundi mas mahigit pa, dahil sapagkat ang sabi po dito sa Biblia sa ating pong pag-aaral ay magpapahayag, hindi lamang siya magpapahayag ng kalayaan sa mga bihag, katulad ng ginagawa po sa batas ng Hudyo, no? Kanya ring pagagalingin ang mga bagbag na puso, aaliwin ang lahat ng tumatangis, at papangyarihin ang kanilang pagsasauli. At sa kabilang karagdagan sa ang kalugod-lugod na taon ng Panginoon, ipoproklama niya ang araw ng paghihiganti. Kaya ito pong Isaiah 61 verse 1 ay kalugod-lugod na araw ng Panginoon. May similarity po sa kautusan or sa batas po ng mga Hudyo na tinatawag na Jubilee. Okay? So mas malawak po ang ginawa po ng ating Panginoong Kristo dito po. Kaya ang tanong po sa atin, kailan ito natupad ang propeta, ang hula po ni propeta Isaias? Ito po ay natupad doon sa binasa po natin kanina sa Lucas 4:16, nung binasa mismo sa loob ng sinagoga ng Panginoon itong nakasulat po sa Isaiah 61 na patungkol po ito sa kanya. At paano ito na isa katuparan? Na isa katuparan po ito sa pamagitan po ng ministeryo ng ating Panginoong Hesukristo. Subalit, kakatawanin natin siya sa sanlibutan. Ang sabi, tayo siyempre ay hindi si Jesus. Subalit, kakatawanin natin siya sa sanlibutan. Kaya nga po tayo tinatawag na Kristiyano. Ibig sabihin, tagasunod ni Kristo. Sa makatuwid, wala na si Kristo dito sa lupa. Tayo ay kanyang mga tagasunod. Nagaangkin po tayo ng mga Kristiyano. Wala pong exemption po dito. Kahit anong denominasyon ka, kapag ikaw ay nagpakilala na ikaw ay Kristiyano, ikaw ay tagasunod ni Kristo, ay ikaw po ay saklaw po dito sa ating pag-aaral po ngayong gabi, kaibigan. No? Ang sabi dito ay, siyempre ay hindi naman tayo si Jesus. Subalit kasi kakatawanin natin siya sa sanlibutan. Kaya ang tanong, ano ang mga bagay na ginawa ng Mesiyas gaya ng pagkapahayag sa Isaiah 61:1 hanggang 3 dito po sa ating sosing talata, na tayo sa ating limitadong kakayahan ay dapat na ginagawa din naman natin ito. Ayan o. At sunod, isa pa, ano ngayon ang mga praktikal na paraan para magawa natin ang mga ito? Kaya inuulit ko, hindi naman tayo si Jesus, di ba? Limitado yung ating kakayahan. Kaya ano ngayon ang mga bagay na ginawa ng Mesiyas gaya ng pagkapahayag sa Isaiah 61:1 hanggang 3. So, bago po tayo magtapos, ay ulitin ko lang po na basahin po para ma-refresh lang po tayo dito po sa Isaiah 61. Ang sabi dito, ito ay patungkol sa ating Panginoong Kristo. Sabi dito, ang Espiritu ng Panginoong Diyos ay sumasa akin sapagkat hinirang ako ng Panginoon upang ipangaral ang mabuting balita sa inaapi. Kanyang sinugo ako upang magpagaling ng mga bagbag na puso, upang magpahayag ng kalayaan sa mga bihag at buksan ang bilangguan ng mga bilanggo. Okay, so isa po sa misyon ni Jesus Christ ay yung magpagaling ng mga bagbag na puso, magpahayag ng kalayaan sa mga bihag, at
buksan ang mga bilangguan sa mga bilanggo. Marami po ang mga taong nabibilanggo po sa kasalanan sa lahat ng uri po ng kahit mga addiction or anuman po itong mga struggle sa buhay. So, bilang mga Kristiyano, kung paano po si Jesus, ito ang mission niya na matulungan po itong mga taong nagdudusa po ng iba't ibang sari-saring problema, ay dapat ay maging instrumentality din po tayo ng ating Panginoong Kristo na tayo rin ay maging channel of blessing, na maging dahilan po tayo na maibisan po ang paghihirap ng iba't ibang sa abot po ng ating makakaya. Okay? Sapagkat limitado nga po ang ating kakayahan, sapagkat hindi naman tayo si Jesus. In short, kinakailangan na tayo ay humingi po ng kapangyarihan, kalakasan sa ating Panginoon, sapagkat may hirapan po tayo na gumawa para sa ating Panginoon kung wala po ang kapangyarihan po ng Banal na Espiritu na siyang tutulong po sa atin upang sa ganoon ay maging matagumpay po tayo sa atin pong pagganap ng ating tungkulin bilang mga sinugo po ng ating Panginoong. Sa ating pagtatapos ay sandali po tayong manalangin. Kapag mahal namin Diyos, maraming salamat na kung saan ay patuloy na naranasan po namin ang iyong pakisama. Salamat ang marami sa inyong misyon na kung saan ay inabot po kami bilang mga tao na bagamat mga makasalanan ay ibinuhis po pa rin po ang iyong buhay sa krus ng Kalbaryo, para sa ganun ay magtamo po kami ng kaligtasan. Salamat sa napakataas, napakalalim at napakalawak na pag-ibig na ipinahayag niyo po doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na Jesus. Amen. Okay, salamat at kita-kita po muli tayo bukas po ng gabi sa ating pag-aaral. God bless.